Imbote sa Dumules! Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita gikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Dumules News Roundup! Dumules News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o makalambuan nini dinhi sa Dumules News Roundup! Mga kapuso, sa mga lugar nga maabuti atong Sibya o sabi na sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa langit isyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Dumules News Roundup. Adlaw karon nga Martes, Oktubre 21, 2025. Mga kapuso, kita may mag-ubanas pagtukya ni mga dagkong isyu sa lokal, national ug international. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. O para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio. Kilib ka sa Court of Tax Appeals kung CTA ang seizure order patok sa duha ka mga Cebu-based rice importers kansang mga bugas gisakmit sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council sa usa ka bodega sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay ni adtong Miyerkules, Hulyo 9, 2025. Gumikan kay nakahatag og nakapakita og mga dokumento og mga requirements ang River Valley Distribution Incorporated og Mixed Load Distribution Network Incorporated nga legal ang ilahang mga bugas. Sa resolusyon nga promulgated ni adtong October 7, 2025, ang CTA Second Division nimando sa pag-release sa kapin 20,000 kabaga sakos bugas sa RVDI ug sa sister company niini nga MLDI or MLDNI. Ang gisakmit nga mga bugas na agibutang sa National Food Authority warehouse human kini nasakmit. Ang mga giuli nga bugas gibalik pagdala sa mga importer ngadto sa ilahang bodega sa siyudad sa Talisay. Super Tanky Bote sa Dumules. Sa pikas bahin mga kapuso, gidakop sa kapulisan sa Mambaling Police Station ang usa ka 23 anyos nga lalaki human kini gialarmahan nga armado sa may sitio Alaska Proper, Barangay Mambaling, siyudad sa Sugbo ganinang kadlaw na. Ang dadakpan mo si alias Neil, 23 anyos, wa ni trabaho, nagpuyo sa sitio Alaska Proper, Barangay Mambaling, siyudad sa Sugbo. Nakadawat og tawag nga itong kapulisan dias Mambaling Police Station mga kapuso gikan sa usa ka concerned citizen mahitungod sa presensya ni ining armadong tao diha sa dapit. Niresponde ang kapulisan og sa ilahang pag-abot dakit-an nila ang suspect nga mihaom sa description nga gihatag sa baong concerned citizen. Gidakop nila ang suspect ug nakuhaan kini og kalibre 38 revolver nga doon na pay duha ka bagabuhing bala. Gidudahan nga gun for hire ang maong dinakpan. Hinoon, padayon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung nalambigit mas ubang krimen ang sospitsado. Samtang kasong kalapasan sa Republic Act 10591 ang ipasaka patok sa dinakpan. Super Tanky Bote sa Dumules. Super Radio. Super Radio. Dumules News Roundup. Super Radio. Super Radio. Okay mga kapuso, arito sa na ito magahisgotanan diri sa tuang tulumanon sa Dumules News Roundup. Super Radio.
Nahon taring 45 anyos nga elektrisan patay humana kuryentehan samtang nagtao og linyas kuryente sa usa ka mall sa South Road Properties kon SRP sa barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo ganidang kadlaw. Ang biktima nga tagalungsod sa Barili natagak sa gipatungan ni ini nga hagdanan human makuryentehan nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Ita aksidente gyud. Unang mag-amping mo kanunay mga kapuso kay di gid lalim no ining klases trabaho. Naman na kuan na ni sa kuan apil man ni sa i-check sa dole mga kapuso no. Ining magtaod og mga Christian ba. Basin na makuan ni sa dole 45 anyos. Luya entan trabaho. Pikas bahin, 78 ka pulis sa siyudad sa Mandawi nga nag-apply alang sa promotion gipaubos sa drug test ganidang buntag. Una, di pa mo ma-promote, dapat limpyo gyud. Ha? Una mga kapuso, nindot ni nga lakang siguro sanay sa posibleng requirements. Before ma-promote, kinahanglan nga waiting gamitan ninyo diha. Pikas bahin, tulo ka nadakpan sa gihimong ronda. Pagpang-ronda sa PDEA 7 sa Lapu-Lapu City Police Office. Sa usa ka drug den sa Purok Nangka, Barangay Gonob, siyudad sa Lapu-Lapu kagabi. Maintainer sa drug den, 47 anyos ka construction worker ang nadakpan. Lakip sa nadakpan ang duha ka mga lalaki nga naatlan nga naghit-hit o ginadiling drogas. Mga parokyano na ini. May nga construction worker na kay gawa sa pagdukdok naapod sa ilain nga sideline. Ni klase nga kuan ba? Nga negosyante, madiskarte nga klase tao. Ka problema lang nga ni iyang sideline illegal. Yaw mo ana. May problema mo sideline ta engineer kay medyo api kita sa tuang panginabuhian. Pero mangita mo sideline kan na po sa taong illegal. Kita mo extra income yang inyong i-extra income sabo. Dali manirado ana. Ganagana ba ya? Ikaw mo. Gusto ka ng sabo, panaganam sa kagbaligya ana kay what if asset. Diba? So imo sa nailailahon ni mong baligyaan. Taas sa storya may pa nagdinda na lang kog saging. Ikas bahin mga kapuso, Secretary Buying Remulla inig ka November daw mo pasaka og kaso sa mga nalambigit sa flood control corruption. Taon pa unsam taron October 21, November pa mo mobile, paabuton pa pahumanon pang kalag-kalag. Sige lang. Okay. Naamam mo sa posisyon. May pagka-posisyon na mga tawhana sa bita. Si Buying nasa ombudsman. Iyang igsoon as DILG. Niya ang bag-ong tao sa DOJ. Kitodlo rapod ni Buying. Tig-on sa pagka-posisyon na nilang tolo. Murag nagsugod na ra ba no? Pakita man gud nimo sa action ba no? Kung di lang gid ta magpabuta-buta. Murag yug na ay selective ba? Pamili man sila pailan. Mas nauna pag napailan pag una Senator Bongo. Ay nako kaaligre ba ninyo diha? Puro jud di mahalata. Puro jud di halata engineer pero sige lang. Kada kang Senator Bongo file man na ni Trillanes mga higala. No? Ay pa si Trillanes na lang siguro atong himuong ombudsman. Okay, paspas mo file og kaso. Makaroon na siguro ka-realize nga si Trillanes na ito himuong ombudsman. Ay, siguro mapailan na siguro niyang mga ipang-mention sa mga diskaya, no? Una pa mag-file ni Trillanes compared ani mga tauhanang nga nag-imbestigar. Si Trillanes wa na mag-investigate pero nakapile nagkaso.
Kini mga tawhana gitabangan pag-imbestigar ni mga na-involved sa flood control issue, corruption. Na ay ombudsman, nag-imbestigar ang Senado, na nag-imbestigar to gamay ang mga tawag na House of Representatives pero kadiyat lang. Nag-imbestigar po ng ICI hangtod karon wa pa ginapailan. Liba na ko nila. Si Senator Trillanes, nakapay lang kaso, plunder pa. Connection pa gid sa mga diskaya o proyekto. Iman ka na. Hindi nakabilib ni Trillanes mga higala, ha? Paspas kay mo aksyon. Pero sige lang, ingo naman si Senator Bongo mga higala nga balik-balik ko nun nga isyo. Unya, murag gigamit raman gid ni para pandaoton siya. Pero Senator Bongo, kaso man i-file naman yung kaso so para ganon taning investigasyon mga kapuso. Kaya di sad pwede nga ato lang sa makasa din makasa. Diba atong silutan? Muna atong baruganan niya na mga kapuso. Kung corrupt, then corrupt. No? So kini na-file naman sa asa man na-file. Ano sa ganito? Basta na-file na ni kaganinang buntag ni Senator Trillanes mga kapuso. Ini nga kaso. Plunder o graft na nga kaso batok ni Senator Bongo. Atong kuha na anam na korte padagano na to. Palilia ang korte sa argumento. Aw na to kung nabay saktong ebidensya. Eh kung wala, dali ra kay na i-dismiss. Way ang ikabala ka Senator Bongo niya na kana kung way basihan si Senator Trillanes. Ang atong baruganan re taman sa mangurap atong ba? Pero mahibong lang juga. Mas nakauna pag-file si Senator Trillanes aning mga nag-imbestiga. Kahinay ba ninyo manglihok? Pato na lang siguro ni i-appeal si Senator Trillanes sa committee's ICI engineer, no? Kaya na lang siguro kay liman ka. Kipaspasa. Kamudian nag-investigate siya, nakapile. Ay, nako. Muni ang Pilipinas mga kapuso. Kita ninyo unsa kalangan. Ya, magtanaw ka, murag selective. Pinili. Klaro kayo. Ano yung mga kapuso sa dipeta matuso na? Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Dawat ang report mga kapuso, Court of Tax Appeals milibkas sa seizure order batok sa duha ka mga Cebu-based rice importers. Super Decime, pasok! Nabawi na sa tagiya ang kapin 20,000 ka mga sakong bugas nga gisakmit sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council nitong July ning tuiga human nasuta sa korte nga kiniligal og dili ismag rice nitong Oktubre 7 ang Court of Tax Appeals ni pagawas og desisyon og nadawat matud pa sa kumpanya ang kopya sa desisyon nitong October 14, 2025 human silang pag-inventory nakita na dunay mga na-damage na nga daot ng mga bugas hinungdan nga gusto sa mga kumpanya na mapadali ang pagbawi sa mga bugas ug madala ngadto sa ilang warehouse karong adlaw gisugdan og hakot ang 20,526 ka mga sakong bugas nga iya sa River Valley Distribution Incorporated ug sa sister company nining na Mixed Load Distribution Network Incorporated. Sa desisyon sa Court of Tax Appeals giligkas ang seizure order ug nimando alang sa immediate release. Ay base sa resolution, nakapakita ang maong mga kumpanya sa mga sinakong bugas o mga dokumento nga nakabayad sila sa tukmang buhis. Nauna nang gibutyag na smagod ang maong mga sinakong bugas nga gikan sa Vietnam ug Pakistan, human matud pa wala nakapakita og dokumento sa deng inspection kini sa enforcement group sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council ni atong June 20 diha sa warehouse sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay o pagka July 9 gihimo ang pagkasakmit o pagkumpiska sa kapin 20,000 ka mga sinakong bugas nga temporaryong ginahiluna sa NFA warehouse diha sa mga North Reclamation area. Dito nga sa kumpanya nga makuha dayon ang mga bugas sa mga kapin
sa 160 ka mga sakong bugas ang nangadaot diin do na mga nangagisi o uban lain na og baho. Paalauna ganihang udto nasugdan ang paghakot sa mga sinakong bugas o gidala kini dito sa ilang warehouse sa Barangay San Roque, Dakban, Talisay. Human yan niabot usab ang kapulisan sa CIDG ana sa representante sa Department of Agriculture o ingon man ang Bureau of Plant Industry nga witness usab sa paghakot sa mga bugas. Matod pa sa mga abogado sa maong duha ka kumpanya nga dili mo menos sa 40 milyones pesos ang ilahang lugi human nga gisakmit o gikumpiskar ang kaning 20,000 kapin ka mga sinakong bugas. Kita lang usab nila kung mahimo ba sila og legal nga lakang labot sa maong insidente. Kinis Desmi Padilla sa Jimmy Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Sus, kabayad gid mo ng 40 million pesos pataka lang mong sakmit. Super Radio. Pikas bahin mga kapuso, tulo ka mga dorogista nadakpan. Super Gabriel, pasok! Saan ipangbansa ano man naglahing lugar din sa Dakbayan sa Talisay. Unang operasyon nahimo dito sa VX Garces, Barangay Kansuhong. Din ang subject sa bypass operation mao si alias Brian nga natigayon sa pagdakop lakip sa mangyang kauban nga si alias Darrell. Nakuhaan sila og sabu nga kandidat kini 4,080 ka pesos samtang nasikop sab sila si alias Christian 28 anyos og usa ka construction worker dito sa City 1 Barangay. Kaya nakuha gikan kaniya ang sabu nga ni kandidat og 1,700 ka pesos o usa ka revolver nga dunay 5 ka mga buhing bala. Ang kung sa bilangguan sa nagpaahot nga pasakaan og kaso. Kini ang balita Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Desiree Padilla ug Super Gabriel Bunhok sa inyong mga reports. Super Radio. Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, sa pikas linya si Ma'am Junina Martin sa Pagasamagtan. Junina, mayong hapon. Mayong hapon, Sir John Kim. O sa itong mga booking, si paminaw matong latest weather update. As of 3 p.m. today, natagi na monitor na low pressure area dinha sa may 435 kilometers north-northeast of Itbayat, Batanes. O base sa itong latest analysis, naan ni medium chance na may mga usa ka bagyo for the next 24 hours. Sa laing bahin kining easterly so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayong nakapekta sa may silangang bahin sa nasod. Ug para naman sa atong weather condition dinhi sa Kabisayaan, dinha sa may Negros Island region, lakip na dinhi sa may Central Visayas, makasinati kita o madag-umon nga kalangitan, kiniugan aning mga katag-katag nga pagulan pagpanugduog kilat tungod aning Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samtang sa nabiling bahin sa Kabisayaan, kay makasinati sila o generally fair weather na nalay chance sa mga patak-patak na pagulan pagpanugduog kilat. Wapod kitay active na gale warning mong tibok Visayas kay padayon gapon makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na pag-uroy sa hangin na magumikan sa amin ng silangan ngadto na sa habagatan di na to kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa sugbot ng kadagatan kay nihulas gani ng alas 4:53 sa hapon ug motob kini unya sa alas 11 sa gabi. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 25 ngadto na sa 32 degrees centigrado. O katong haring adlaw kani salab gani ng alas 5:24 sa hapon ug musilang kini ugma sa alas 5:33 sa buntag. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DST Pagasamagtan kini si Janina Martin ng gabi ug daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinaagi ni Ma'am Junina Martin sa Pagasamagtan mo'y nagtapo sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Super Radio. Sa di pa tamatuso na Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa ato ang tulumanon sa WS News Roundup. Sige hapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Itabaglangan, arita sa ato ang mga hisgutanan. Okay, atong hisgutan mga kapuso. Murag kini nga pangan alingog-ngog ni sa inyuhang mga dunggan. Alingog-ngog. Si former House Speaker Martin Romualdez mga higala. No, naay bag-ong impormasyon mga kapuso. May labot sa baog former House Speaker, may labot sa iyang mga kabtangan. So,
ang Rappler, mga kaigsuunan, nakasecure ni og dokumento. Gamatod pa, transfer ni Martin Romualdez ang iyahang property, yuta, mga kaigsuunan, nga nagkantidad og 130 million pesos sa kantidad nga $1, mga kapuso. So, iyahang yuta nga nagkantidad og 130 pesos, gibalhin niya sa usa ka korporasyon para lang sa $1 or 59 pesos. Kanusa man ni nahitabo? Base sa dokumento nga nakuha sa Rappler, mga kaigsuonan, nahuman ang pag-transfer July 29, 2025. Usa ka adlaw human sa SONA ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong July 28, 2025, diin siya mismo maoy bali whistleblower. Siya mo'y nagpahibaw nga adunay korupsyon sa flood control, mga kaigsuonan. Usa lang kaadlaw ang SONA ni BBM sa dihang iyahang gi-expose nga adunay korupsyon, July 28. Nabalhin ang yuta ni Martin Romualdez sa Estados Unidos sa usa ka korporasyon, yang yuta nga 130 million pesos gitransfer sa usa ka korporasyon nga nagkantidad og $1, nahuman og transfer July 29. Grabihag timing. Muram sa di planado, engineer. Muram di planado. Atong dungagan. Diban si Congressman Zaldico wala na magpakita sugod ni atong July 28 adlaw sa SONA. Nahibaw na lang ni atong August, pila ka adlaw, mga kapuso, after sa SONA, nga nilarga na sa US kay nasakit. Nagpatambal, no? Dito daw sa US. Tuo mo, nagpatambal mo, tuo mo. Isura tuhuan magpatambal. Oy nya, after pila ka adlaw ni balhin og laing lugar ay kung giingnak imo nang makwestiyon ang kalidad sa panglawas healthcare system sa Estados Unidos. Diba? Kay kung tinuod pa nga nagpatambal ka dito, dugay na siguro kang naayo nya nabalik diri sa ato. Again, no? Grabe ang timing, mga higala, no? Iyahang yuta, wala pa man ta kahibaw kung unsa pa nga mga property or uban pa nga mga butang ang na-transfer. Kini pa lang so far, no? Nga na-secure sa Rappler nga dokumento, mga kapuso. Unya ang tag-iya ra daw sa corporation, iharap po daw kaila, no? Nga ang 139 million nga kantidad sa yuta or property, building or balay sa Massachusetts, iyahang gipailisan og kindi. Man ka na $1 para sa 139 million pesos nga kanang property, no? Yahayas Corporation. So kana nautingkay na sa Rappler, mga kapuso, kana pa lang so far. Wa kita kay ba kung sa pangutana kung sa mandangandam gid sila, wa kita kay ba. Pero ang timing, engineer, baho. Baho gyud ang timing, no? Parehas juga ba, no? Before after SONA, i-transfer. Ang isa nilargag US. Or wa na magpakita, no? July 28. Ora to'y last, wala siya magpakita na niya. Ato ni ang larga nag US. No, di ba? Ang timing ba? No? Baho gyud. Ni nila. Kung ako, minaw lang ko aning kining mga oras, kining si tawag ang timeline ba?
imo lang tanaw ng timeline na makaduda gyud. Pero di pa man gyud ta gyud siguro nga sinabutan, di ba? Pero hangtod nga di na muuli kanang tawhana si Bossing Zaldi. Gini masulban yung mga problema mga kapo. Nya hangtod ang ICI dili magpakita or i-live ng ilahang mga investigasyon. Questionable gihapon inyohang credibility. Anyway mga kapuso, sa lipatan mo. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, pusyuhin nyo tagsip may pagpaminaw. Si Marichu Rillion, ina sa Garabagaura sa Argao mga kapuso. Si Dennis Cabrera, dias Tubigon, Bohol, may pagpaminaw. Flora Sarcon, dias sa may Ulango, Aluginsan. Shout out di ko sa taga Univille, Manila. Ni Virgie Sarcon. Uy, salamat kaayo sa pamilyang Sarcon mga kapuso. Ma'am Annalyn Saldivar, Elsa Carcueva, Usbel Kaida Basuro, kalang pag-transfer ni Romualdez. Klaro kayo. Paita transfer. Boss Frank, swerte lang na sila Romualdez ug Saldico. Dili si Trillanes ilang nabangga. Gikiha na og plan de. Mas pasa bitaw. No, kining mga nag-imbestigar nga suka na ganis mga kontraktor ang mga pangalan ani nila, wa pagit na pailig kaso. Pero si Senator Trillanes, grabe paspasa ay. Arnulfo Empanso. Sa si Jesus Cañete mga kapuso, Ma'am Annalyn Saldivar, Requillo Arnel, Dennis Labangon, uban ni Ma'am Melissa Requillo. Pagpaminaw, Analiza Dolera mga kapuso. Anyway, Romulo Honorides may pagpaminaw. Managiti igong oras diri sa ato ang tulumanon sa WS News Roundup. Sa gayapon, kining inyong umbos na lagad sa kahangin. Super John Kim Patindol Bote at ang 24 oras mo. Sunod na. Ngayong gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso. Dapat totoo. Double S News Roundup.